Makasaysayang araw po, it's showtime! Nalimutan na ng marami na si Pangulong Quirino ang isa sa mga leader na tumugon upang tulungan na mailigtas ang kalayaan ng South Korea mula sa pagsalakay ng North Korea o DPRK. Ipinadala niya ang ating mga kawal na sa kabila ng matinding lamig ay nagpakita ng angking galing sa pakikidigma, nakipagsabayan sa ibang mga bansa sa daigdig. Nitong nakaraang October 21, nagbigay ako ng lektura ukol dito bilang pagpupugay mismo sa mga limot na bayani ng limot na digmaan na ito na nasa aking harapan noon. Makikita rin ang kanilang kasaysayan sa aklat na isinulat ni Colonel Cesar Pobre, PhD, ng Philippine Historical Association, ang Filipinos in the Korean War. Dahil napigilan ng mga Pilipino sa Battle of Yuldong Bridge ang mga Chino, as in, tayo lang ang nanatiling nakatayo, tinawag ang tropa natin bilang Stonewall of the UN. Muling nakita ang galing ng mga Pilipino sa taktika at mano-manong labanan sa Hili-Iri noong May 21, 1950 na pinangunahan ng noon ay Lieutenant Fidel Ramos ng 20th BCT. Nakuha nila ang mahalagang buhol nang walang namamatay sa mga kasama. Noong 1953, nilapitan si Quirino ng kanyang manugang na si Luis Chito Gonzales. Kakakasal pa lamang niya sa anak ni Quirino, ang unang ginang Vicky Quirino, at sinabi niya sa Pangulo, "Papa, I want to go to war." Digmaan nang halos umubos sa kanyang pamilya nang walang awang patayin ng mga Hapones ang kanyang asawa at 3 anak. Buntis ang unang ginang at maaaring manganib ang buhay ng asawa ng kanyang anak dahil muli sa isa na namang digmaan. Ngunit, ang tugon ni Quirino, "If you go to war, then my son has to go with you." Kaya naman, si Lieutenant Tommy Quirino ay nagsilbi sa Korean War bilang tagapag-ugnay ng komunikasyon habang si Lieutenant Chito Gonzales ay nagsilbi bilang reconnaissance pilot doon at nabigyan pa ng Military Air Medal ng Estados Unidos at ng Korean Pilot Wing Medal ni Pangulong Syung Man-Rhee dahil sa kanyang katapangan. Ibinigay din ni Chito sa kanyang mga kasamahan ang sweldo niya sa 2 buwan niyang paninilbihan. Ayon kay Quirino sa mga kasapi ng 14th BCT, "I sent ahead of you my only son and my son-in-law to offer their blood in the defense of democracy. Thus, my pride will be that with my own flesh and blood, I shall have participated in your coming struggle and victory for the honor and prestige of our country." Bayan o sarili, bayan ang pinili ni Quirino. Noong July 27, 1953, nagkaroon ng tigil putukan sa pagitan ng South Korea at DPRK. At sa susunod na 2 taon, nagpadala pa tayo ng batalyon upang tulungang makabangong muli ang South Korea. Ngayon, napakaunlad na ng South Korea, ngunit hindi sana ito na sa katuparan kung nagtagumpay ang DPRK. Sina Quirino at ang mga limot na bayaning kawal Pilipino ay nag-ambag ng pawis at dugo upang maging posible ang kanilang pagunlad. Naway sumati ng diwa nila upang patuloy na lumaban na paunlarin naman ang ating sariling bayan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.